Hop, ayan po, magandang gabi sa inyong lahat mga boss. Chipa mo, sir, taas kamay. Sino ang natuwa doon sa pangalawa na witness sa impeachment? No po, sa pang-apat na araw na impeachment ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Naku po mga kababayan, lalo pong nilamon ng buo yung depensa ng Vice Presidente nung lumabas na po itong bagong witness na si Jeremy Lotok, mga kababayan. At yan ang pag-uusapan natin sa gabing ito. At saka isasama natin sa ating pag-uusapan ito pong warrant of arrest na inilabas po kay Baligod. Yes, correct po. Yung Baligod na kasama at nasa likod ng 18 marites, mga boss Chipamo, sir. May warrant of arrest na lumabas na po. Yan po ang ating mga pag-uusapan sa gabing ito. Kaya po, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat po pindutin nyo na yung subscribe button upang sa ganoon kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan, mga bossing. At syempre mga kababayan, ipopromote ko lang itong bagong channel natin, mabilisan lang. O mamaya, ipopromote ko lang itong bagong channel natin, mabilisan lang mga boss Chipamo, sir. Kung gusto nyo po nahiwalay na mapanood si Mark Ramos, yung lifestyle, yung mga pinupuntahan ko kasi 'di ba halos buwan-buwan mga boss Chipamo, sir, ay nagta-travel kaming pamilya. O ayan po, paki-subscribe, yan yung Mark Ramos VIP na nagulat ako nung in-announce ko kaninang umaga, biglang may 43 na agad na subscriber, mga boss Chipamo, sir, ha? At nandiyan po, ayan nakapin o ipipin ko yung comment. Paano ba? Hindi ako marunong. Ipipin ko yung comment ni Chaicher, mga boss Chipamo, sir, para mapuntahan nyo po yaang Mark Ramos channel, Mark Ramos VIP channel. Ano po ang mga mapapanood nyo dyan? Wala po kayong mapapanood na politika dyan. Ang mapapanood nyo, first episode po sa Sabado, mga kababayan, ay ililibot ko kayo dito sa Cayman Islands. Tapos, susunod na linggo po, mga boss Chipamo, sir, dadaling ko naman kayo sa Orlando, Florida. Susunod na mga episode naman po, mga boss Chipamo, sir, dadaling ko naman po kayo sa New York. Susunod na episode po, dadaling ko kayo sa Jamaica. Dadaling ko kayo sa Bahamas. Around the world tayo. O, di ho ba? Mga boss Chipamo, sir, mga pagkain, lifestyle, yung mga lahat mga boss Chipamo, sir, makikita nyo dyan sa Mark Ramos VIP. Ngayon, alisin ko na ito. Maraming salamat, Chaicher, ha? Game na mga kababayan. Wow, travel vlogging nga. Mabigat to. No? Magastos, pero sabi ko nga, since buwan-buwan naman, halos nagta-travel kami, gawin ko na ding hobby talaga yung pagbablog. Okay, mga bossing, umpisahan na po natin. Mamaya ko na kayo isha-shout out, mga kababayan. Ano po, medyo madami tayong topic sa araw na ito. Umpisahan ho natin, mga bossing, dito, doon sa leader ng 18 marites na kasamahan ni Mike Defensor mga boss Chipamo, sir, na si Levito Baligod mga kababayan, no? Si Levi Baligod. Ito. Ang sabi dito, mga boss Chipamo, sir, ni Baligod. Kakatanggap ko ngayon ng kopya kakatanggap ko ngayon ang kopya ng warrant of arrest na laban daw po sa kanya, mga boss Chipamo, sir. No? So sa madaling salita po, mga boss Chipamo, sir, makikitaan natin na ang kagaya nung kay Mike Defensor, ng kagaya nung kay Boss Piluka, ay kay ano pangalan? Kay Rodante Marcoleta, ito pong si Levi Baligod na mayroong suot-saot na pang preso, mga kababayan, na naaresto. Ano po? Yung mugshot ang tinutukoy ko. Makikitaan din po natin ito, mga boss Chipamo, sir. Sabi dito, nakalusot ang kaso na ito ni DA Secretary Laurel Tiu dahil sadyang mali ang binigay na address ko sa piskalya, no? Kaya naman hindi ako pinagmalaki niya pa 'yon? Aba, sir, sandali tingnan nyo, nakalusot ang kaso na ito
ni Department of Agriculture o DA or kung may ibang explanation do sa DA, Secretary Laurel Tew, dahil sadyang mali ang binigay na address ko sa piskalya. Kaya naman hindi ako nakatanggap ng subpoena at hindi nakasumite ng counter affidavit. Ayaw lumaban ng patas. Anong pagkakaintindi niyo ho dito sa ipinaskil po o ipinost ni Levito Baligod ho, mga bossing? Hindi niya ibinigay yung tunay na address para iwasan siyang masampahan ng kaso, para iwasan na presentahan siya ng mga subpoena, etc. at ng mga warrant of arrest. Ayaw lumaban ng patas. Ipinagmamalaki niya ito, mga kababayan. Diyos ko, sir, kung totoo yung mga pinagsasasabi nung 18 marites nyo, ibibigay mo yung sarili mong address, ibibigay mo mismo yung address mo upang sa ganon, maharap nyo. Diba? Upang sa ganon, mapatunayan nyo sa mamamayang Pilipino na talagang kayo ay ready humarap at patunayan na kayo ay walang sala. Diba, Shiro Kansaki at Chaicher? Pero ang sa nakikita natin, parang nagyayabang pa si Baligod na sadyang minali niya o hindi niya talaga ibinigay yung tunay na address niya. May iba pa bubang pwedeng pagkakaintindi dito, mga kababayan? Ako, wala akong ibang nakikitang pagkakaintindi dito Ano po, ayaw lumaban ng patas. Talaga naman ganyan Biruin niyo po, ilang beses nila pinapaikot ang sambayan ng Pilipino. Kesyo daw po, mga totoo yung kanilang mga sinasabi. Ngunit pagka nakita na natin, kapag kami pumalag, kapag kami merong nagbuko, wala na. Basag na yung depensa nila. Araw-araw, nag-ano na sila. Bigla na lang po silang aatras. Bigla na lang sasabihin, nagkamali lang po kami. Ilang beses na nating nakita na nagkamali at umamin yung 18 marites at itong sila Baligod. Kay Senadora Leila de Lima, dating Senadora Leila de Lima, na ngayon ay Congresswoman, ganyan din po ang ginawa nila. Ngayon naman po, ang pinakahuling biktima, mga boss chipamo, sir, ay ito pong sila, ito pong si Francis Kiko Pangilinan. Dahil narinig nila na si Kiko Pangilinan ang sakaling hahalili, papalit dito po kay Erwin Tulfo kung sakali na talagang mag-inhibit si Erwin Tulfo dahil nga po napangalanan daw nila. Lahat na po ginagawa para mapa-attend itong mga ito. Pero mga kababayan, ito pong 18 marites nila, mga boss chief amo, sir, wala. Maraming alibay. Kesyo, ready na kami pumunta. Kaya na naming humarap dyan sa Blue Ribbon Committee, pero wala din. Ma'am Brenda Barton, shout out sa inyo, Max Sape at Delia Rosario. Di ba? Ito, Republic of the Philippines, malamang ang sasabihin na naman ng mga DDS dito. Kung sino pa yung naghahayag ng katotohanan ay siya pa yung ikinukulong. Kaso mga sir, yung idol ninyo, wala namang maipakita na ebidensya. Puro wentuhan lang. Puro walang kakwenta-kwentang mga kwentuhan lang po. Di ba? At pumipili sila ng lugar kung saan lang sila magsasalita. Kagaya nung kay Marcoleta. Kagaya nung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Di ba? Ay, hindi. Mali. Sorry. Green Ribbon Committee pala yun. Dahil para sa ikasisiya ng mga DDS lang yung committee ni Marcoleta. Kagaya ho nun, di ba? Doon sila, pwede silang umattend. Gustong-gusto nilang umattend. Bakit po? Kasi yung mga sasabihin nila, inaalalayan sila nila Marcoleta. At saka baliktad ho doon, mga kababayan, ha? Parang ang pinaka main character doon sa Green Ribbon Committee ni Marcoleta ay si Levito Baligod. Bakit po? Siya yung laging nasa harap nasaan po yung 18 marites? Nandun sa likod, mga nakatayo lang. Tayo naman po mga kababayan, mga boss chief amo, sir, sanay naman po tayo na manood po ng mga hearing sa Kongreso, sa Senado, di ba? Kilwig, sanay tayong manood niyan. Sino po ang nasa harap at sino po ang mismong sumasagot at sino po
ang mismong kinakausap yung mga mismong naka-eksperyensya nung pagkakataong iyon. Hindi yung lawyer. Yung lawyer ho, mga kababayan, nasa likod lang po. 'Di ba? Pagka may paminsan, tatanungin yung lawyer. Pero dito po, sa sitwasyon nila Baligod, para hindi magkabuhol-buhol at hindi magkasalu-salungat yung mga sinasabi ng 18 Marites, kumbaga, ang pinaka-pivot nila ay si Baligod. No? Para doon lang, ako na lang para hindi magkasalu-salungat. Kaso mga kababayan, sablay pa din po. Naalala nyo po, merong ginawang hindi ko pwedeng sabihin hearing o Blue Ribbon Committee yung kay Marcoleta na yun. Kasi parang ano lang ho yun, mga kababayan, parang meeting lang po yun. 5 oras silang nag-meeting. Di po ba? 5 oras silang nag-meeting at isinama nila yung pangalan, mga bossing, ni Alvarez na isang congressman. Sinugod sila dun. Sinugod at ipinaliwanag ho, mga kababayan, at gustong magpaliwanag na hindi siya dapat nandoon sa listahan ng mga maleta. Ibinuko sila. Na kaya daw po siguro yung kanyang pangalan ay nandoon sa mga nabigyan ng maleta